So, anong issue doon? It's not about obedience. No? The issue of our hearts, no, is alignment. It is alignment. For me, once that you have an aligned heart, no, to your God, then obedience will follow. Obedience will follow. Susunod na lang yun. No? Pag nakita natin kung ano ang laman ng puso ng Diyos, no, susunod sa atin yung pagsunod. Yung pagsunod. Kaya kalimitan, no, sa mga mananampalataya, no, na napapalayo sa Diyos, no, ay nagsisimula hindi pagsunod. Nagsisimula, no, sa kawalan, no, ng ugnayan sa Diyos. Pag nawalan ka ng ugnayan sa Diyos, no, yung relasyon mo sa Diyos, doon na nagkakaproblema. Doon na napapalayo, no, ang isang tao sa Diyos. No. Kasi bakit nawala yung alignment? No? Nawala yung paghanay ng puso natin sa ating Diyos. Kaya, ngayong umaga, pag-usapan muna natin yung relasyon natin sa Diyos. Yeah. Kamusta yung katabi mo? Kamusta ba ang relasyon mo sa Diyos? Kasi yung alignment, no, yung heart alignment, it starts with that relationship. Relationship. Pag ang mga magulang walang relasyon sa mga anak, no, nagpo-provide nga, nagbibigay nga ng pera, no, pero walang relasyon, so hindi nakukuha ng anak yung laman ng puso ng kanyang mga magulang, so ang tendency nun, kanya-kanya, di ba? Pagre-rebelde, paglayo. So hindi kasi magkaduktong, no, yung ating mga puso. So paano mangyayari yon? Relasyon, relationship. So ganun din sa Diyos, no? Ang unang hakbang para magkaroon tayo ng heart alignment, no, to our God is through relationship. Kailangan muna, magkaroon muna tayo ng relasyon sa Kanya. Si ang Diyos, no, He has a desire, no? He has a desire to have a relationship with us. No, God's desire is for Him to have a relationship, no, with humanity, with His creation, with His sons and daughters, with His children. That is the desire of God, no, to have a relationship with people. Yun ang gusto ng Diyos, no? Magkaroon siya ng relasyon sa bawat isa sa atin. No? Magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Diyos. Gusto ng Diyos yun, no? Yung relasyon na yun.